Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Ang mission natin ngayon, sisiriin natin itong mga materyales na binigay mo. Sige, sige. At sa totoo lang, habang binabasa ko, may isang malaking tanong na paulit-ulit na lang sa isip ko. Ano yon? Based sa mga tekstong ito, kung ang kaligtasan daw ay isang regalo, bakit parang isa itong napakahirap na exam Oo. na kailangan mong ipasa hanggang sa huling sandali? Yan yung puzzle na susubukan nating buuin ngayon. Isang malaking puzzle nga yan. Susuriin natin kung paano raw nakakamit ang kapatawaran, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya, at paano ito sinusubok sa isang huling paghuhukom. Okay. Okay, let's unpack this. Ang unang ideya sa mga materyales mo na talagang medyo mind-blowing ay yung konsepto ng isang, parang cosmic substitute. Oo. Sinasabi rito na para ayusin ang problemang nagsimula sa unang Adan, kailangan ng isang katapat isang ikalawang Diyos na kailangan maging tao din. Himayin natin yan. Eksakto. Yan mismo ang pundasyon ng buong argumento. Ang lohika sa likod niyan ayon sa mga source mo ay parang legal. Legal? Paanong legal? May isang kasalanan na nagawa ng kumakatawan sa buong sangkatauhan, kaya kailangan din ng isang perpektong kumakatawan para akuin yung parusa. Ah, okay. Hindi pwedeng basta-basta na lang patawarin kasi masisira daw yung konsepto ng katarungan. Kailangan may magbayad. Okay, so paano eksakto nangyari yung pagbabayad na yan? Ano yung step-by-step process mula sa sakripisyo hanggang sa theoretically kaligtasan? Well, ang unang hakbang ay yung tinatawag na ikalawang Diyos na tinutukoy bilang si Kristo ay literal na nagkatawang tao. Para siyang undercover boss, biba? Na bumaba sa level ng mga empleyado para personal na maranasan at ayusin ang problema mula sa loob. Ganyan-ganyan ang analogy. Hindi niya inutos mula sa taas. Bumaba siya para danasin ito. Okay. At dahil doon, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, partikular yung kanyang dugo, isang bagong tipan o kasunduan ng naitatag. Ito yung pangalawang hakbang. Isang kontrata kumbaga, Isipin mo na parang isang kontrata. na bukas para sa lahat na gustong sumali. Oo, at sino mang pipirma o papasok sa kontratang yun, ang kapalit ay kumpletong kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Wow! Pero hindi dyan nagtatapos. Ito yung pangatlo at baka pinakamahalagang hakbang. Oras na mapatawad ka at pumasok sa tipan, Anong kasunod? ang banal na espiritong Diyos naman daw ang darating at mananahan sa'yo. Hindi na lang basta tulong mula sa labas, nasa loob mo na yung divine assistance. At ano ang ginagawa ng divine assistance na yan? Siya yung nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo na labanan at pagtagumpayan yung mismong mga bagay na dati hindi mo kaya, ang kasalanan at sa huli, ang kamatayan. So yun pala yung mekanismo. Ito raw ang mekanismo na hahantong sa final step, ang muling pagkabuhay. Okay, klaro yan. Pero bumalik tayo doon sa bagong tipan. Kung may bago, malamang may luma. Ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Mukhang hindi lang ito basta software update, di ba? Malayo. Malayo sa pagiging update lang. Ang lumang tipan, ayon sa paglalarawan ng mga source mo, ay gumagamit ng dugo ng mga hayop. Nang hayop lang. Oo. Ang tingin dito ay isang anino o aninag lang. Isipin mo na lang, kung nakikita mo lang ang anino ng isang tao, may ideya ka sa hugis niya. Pero hindi mo maalam yung detalye. Eksakto. Hindi mo alam ang kulay ng mata niya, ang ekspresyon ng mukha niya, yung tunay niyang pagkatao. Ah, so parang trailer lang pala yung luma at yung bago yung full movie na 4K resolution. Perfectong analogy yan. Ang lumang tipan ay isang silhouette, pansamantala at hindi raw talaga kayang baguhin ang puso ng tao. Okay. Ang bagong tipan naman, dahil itinatag sa dugo mismo ng ikalawang Diyos, ay yung mismong tao na humarap sa'yo, hindi na anino. Kundi ang katotohanan na. Tumpak, at ang pinaka-crucial na pagkakaiba ay kung saan isinusulat ang batas. Sa luma, sa mga tapyas na bato. Sa bago, Sa puso. sa puso at isipan. Ang banal na espiritu mismo ang nagsusulat. Kaya ang pagbabago, by design, ay dapat manloob, from the inside out. Okay, dito na papasok yung medyo tricky na bahagi para sa akin. So ang susi para makapasok sa bagong tipan na yan ay pananampalataya. Oo, Pero marami ang magsasabi at sigurado kung narinig mo na to,
Hindi ba't ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang at hindi sa gawa? Yung classic na tanong. Paano tinutugunan ng mga source mo yung parang kontradiksyon na yan? Kasi base sa kanila, hindi sapat ang basta maniwala lang. Napakagandang tanong yan dahil diyan mismo umiikot ang buong argumento. Ang pagtingin nila dito ay hindi magkasalungat. Paano? Para sa kanila, hindi pananampalataya o gawa, kundi pananampalatayang nagbubunga ng gawa. Okay. Sinasabi nila na ang tunay na pananampalataya ay parang isang buto. Kung tunay at buhay ang buto, imposibleng hindi ito tumubo at magbunga. Makes sense. Ang mga gawa o yung pagsunod ang nagsisilbing bunga, ang ebidensya na buhay at totoo yung pananampalataya sa loob. So ang pananampalatayang walang kasamang pagbabago sa asal ay parang isang buto na peke o patay, hindi talaga tutubo. Eksakto, itinuturing itong huwad o patay. Ang lohika ay simple. Kung tunay kang naniniwala na laso ng isang inumin, hindi mo ito iinumin. Natural lang. Ang kilos mo, yung hindi pag-inom, ang nagpapatunay sa paniniwala mo. At ayon sa mga teksto, ang pagsunod na ito ay nakasentro sa isang fundamental na prinsipyo, ang batas ni Kristo. Na ano naman? Paano mo yun isasalin sa pang-araw-araw na buhay? Sa esensya, dalawang bagay lang. Mahalin ng Diyos ng buo at mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Okay. Dito nagiging napaka-practical ng teologiya. Dahil ang tanong, paano mo ipinapakita ang pag-ibig na yan? Halimbawa, yung taong nagsasabing mahal niya ang Diyos pero sa opisina. Siya yung numero unong naninira ng kasamahan para ma-promote. Oo, o kaya yung negosyanteng relihiyoso tuwing linggo pero nalalamang naman ng customer mula Lunes hanggang Sabado. Diyan pumapasok yung punto sa source na talagang tumatak sa akin. Sinasabi doon na kung ililigtas ng Diyos ang ganitong tao, malilito yung ibang nilikha tulad ng mga anghel. Tama? Magtatanong sila, teka, paano naging makatarungan yun? Sinasabi niyang naniniwala siya, pero yung buhay niya, puro pananakit sa iba. Tumpak. Yung katarungan ng Diyos ay kailangang maging malinaw at hindi mapag-alinlanganan sa paningin ng buong sansinukob. Kailangan consistent. Kaya ang iginigiit na ang pananampalataya ay dapat may resibo. At ang resibong yun ay ang pag-ibig na nakikita sa gawa. Ang pag-ibig ang nagiging panlabas na ebidensya. Okay, so kung ang pananampalataya ay kailangan may resibo o patunay sa pamamagitan ng ating mga gawa, sino ang mag-a-audit nito? Magandang tanong. Sino nga sabi kung ano ang totoo at peke? Ipagpalagay ko na dito na pumapasok yung medyo nakakatakot na konsepto ng huling paghuhukom. Yan na. At ang isang nakakagulat na punto sa mga materyales mo ay kung para kanino ang paghuhukom na ito. Okay. Ang karaniwang iniisip ng marami, ito ay para lang sa mga hindi mananampalataya. Pero ayon sa mga tekstong ito, lahat, mananampalataya o hindi, ay dadaan sa paghuhukom sa dakilang tronong puti. Pero bakit? Kung alam na ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa, bakit kailangan pa ng isang malaking production number? Parang redundant. Ang dahilan, ayon sa sources, ay hindi para sa Diyos. Alam na niya ang lahat. So para kanino? Ang paghuhukom ay para sa kapakanan ng lahat ng nilikha na hindi nakakaalam. Ang prinsipyo sa likod nito ay ganap na transparensya. Para walang duda. Kailangan maging hayag at malinaw sa lahat kung bakit ang isang tao ay pumasok sa buhay na walang hanggan at ang isa naman ay hindi. Walang backroom deals, walang sikreto. Alam mo, yung konsepto na lahat ng salita at gawa ay isisiwalat sa publiko, grabe nakakatakot yan. Sobra. Iniisip ko pa lang yung mga nasabi ko sa traffic nung isang linggo, parang ayoko nang dumalo dyan. But kidding aside, the point is absolute transparency, tama? Oo, absolute transparency. Inilalarawan ito bilang ang tunay na moment of truth. Sa araw na yon, yung buong buhay ng isang tao ipapalabas na parang pelikula para panoorin ng lahat. Wow! At doon, walang maitatago. Doon mapapatinayan kung ang pananampalataya ba ay totoo o peke.
Doon din makikita kung yung pananampalatayang nagsimula ng malakas, Ay nanatiling matatag hanggang sa huli. eksakto. So hindi lang yung pananampalataya sa simula ang tinitingnan, kundi yung buong track record hanggang finish line. Yun nga, at yung basehan ng paghatol, babalik at babalik tayo dito, ay ang pagsunod sa batas ni Kristo. Pag-ibig sa Diyos at kapwa. Oo, ang mga gawa mo, yung resibo, ang ipipresenta bilang ebidensya. Sa ganitong paraan, walang magiging tanong, walang protesta. Lahat sasang-ayon. Bawat nilikha, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas, ay mauunawaan at sasang-ayon sa bawat hatol. Makikita ng lahat na ang Diyos ay tunay na makatarungan. Ito ngayon ang nag-uugnay sa lahat, para sa akin. So, based sa mga source na to, ang pagtanggap ng kapatawaran sa kasalanan ay hindi pala ang finish line. Hindi talaga. Ito pala yung starting gun. At posible pa ring ma-disqualify ka sa gitna ng karera. Yan ang isa sa pinakamabigat at pinakamahalagang punto sa mga materyales mo. Ang pagpasok sa bagong tipan ay simula lang ng isang maraton. Hindi sprint. Hindi. At sinasabi ng malinaw sa mga teksto na posible para sa isang taong nagsimula ng tama, isang mananampalataya, na tumalikod, sumuko o sadyang talikuran ng pananampalataya niya. At anong nangyayari kapag ganon? Anong implikasyon noon sa kapatawarang natanggap na niya? Napakatindi ng sinasabi ng source. Iginigiit dito na ang kapatawarang uli niyang natanggap pwedeng bawiin o makansel. Ha? Pwedeng bawiin? Oo, para kang binigyan ng scholarship, pero dahil hindi mo minintain ang grades mo, binawi yung scholarship. Grabe. Kaya't ang final destination ng isang tao, buhay na walang hanggan o hindi, ay final na pagpapasyahan sa huling paghuhukom. At ang tanging batayan ay kung nanatili ka ba sa tipan hanggang sa huli. Teka, aminin ko, medyo nakaka-pressure yan. Sobrang bigat na responsibilidad. So based sa mga source na ito, kahit naniniwala na ako at pinatawad na, isang malaking pagkakamali lang sa dulo at balik sa zero lahat. Parang di patas yun. Mahalagang linawin yan. Hindi ito tungkol sa isang pagkakamali lang. Hindi ito parang tightrope na kapag nadulas ka, tapos na. Okay. So hindi one-strike policy. Hindi. Ang tinutukoy dito ay yung sinasadyang pagtalikod at pananatili sa ganong estado. At dito pumapasok yung dalawang konseptong kailangang magkasama, ang biyaya ng Diyos at ang malayang kalooban ng tao. Okay. Paano naglalaro ang dalawang yan? Kasi parang may conflict. Kung biyaya ng Diyos ang nagbibigay lakas para sumunod, paano pa rin nagkakaroon ng tunay na choice ang tao? Ganyan ang tension dyan. Ayon sa mga outside sources, ang pagsunod ay imposible sa sariling lakas mo. Posible lang ito dahil sa biyaya o tulong ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Okay. Siya yung parang coach at personal trainer mo. Ngayon, kahit gaano kagaling ang coach mo, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung susundin mo ang training program o hindi. Hindi kanya pwedeng pilitin. Eksakto. Ganun daw gumagana ang malayang kalooban o free will. Araw-araw, may kalayaan kang tanggapin o tanggihan ng tulong na yan. So, hindi ito parang tightrope, kundi mas parang isang landas. Ang biyaya, yung ilaw na tumutulong sa iyong manatili sa landas, pero may kalayaan ka pa ring lumihis. Magandang paglalarawan yan. At yung mga pagsubok at tukso sa buhay, hindi lang daw yan basta mga balakid. Para saan yun? Pinapahintulutan daw ang mga yan para doon mismo masubok at mapatunayan kung ano ba talaga ang laman ng puso mo. Doon lumalabas kung ang pananampalataya mo ay ginto o tanso lang. Okay. So, kung i-connect natin yung mga dots, ang larawan na nabubuo ay ganito. Ang kaligtasan ay isang proseso, Isang paglalakbay. nagsisimula sa isang sakripisyo, tinatanggap mo ito sa pagpasok sa bagong tipan na nagbibigay sa iyo ng kapatawaran at ng banal na espiritu bilang coach. Tama. Pero ang pananatili mo sa team ay nakasalalay sa pagpapatunay na seryoso ka at ang patunay ay ang pagsunod na bunga ng tunay na pananampalataya. Yun na nga. Kaya pala hindi ito isang garantisadong tiket sa simula pa lang, kundi isang marathon na susubukin ang katatagan mo hanggang sa huling paghuhukom.
At kung may isang salita na nasa kaibuturan ng lahat ng yan, ito ay ang pag-ibig. Pag-ibig? Isang pag-ibig na nagmumula muna sa Diyos na siyang nagbibigay kakayahan sa mga nilikha na umibig din pabalik sa Kanya at higit sa lahat, sa kanilang kapwa. Okay. Ang pagsunod sa mga utos sa kontekstong ito ay hindi na nagiging isang mabigat na obligasyon o checklist. Hindi na siya kailangan. Sa halip, nagiging natural na bunga o resulta na lamang ito ng isang pusong binago ng pag-ibig na iyon. Wow! Sandali. So, kung susundan natin ang logic na to, para palang sinasabi ng sources mo na ang goal ay hindi yung pilitin ng sarili na sumunod. Hindi yun ang goal. Ang goal ay hayaang baguhin ng pag-ibig ang puso mo. At yung pagsunod, side effect na lang yon. Tama bang pagkakaintindi ko? Yan mismo ang puso ng argumento. Hindi ka na nagsisikap na huwag mapuot kasi natutunan mo ng magmahal. Ah, Hindi mo na pinipilit ang sarili mong huwag mandaya dahil ang pagiging tapat ay natural na lang na dumadaloy mula sa isang pusong nakasentro sa pag-ibig. Ang pagsunod ay nagiging reaksyon, hindi aksyon. isang kaisipan para sa iyo na nakikinig. Base sa ating napag-usapan, kung ang pag-ibig sa kapwa, yung praktikal na pagmamalasakit at hindi panlalamang, ang isa sa mga pangunahing sukatan, ang resibo, ng isang tunay na pananampalatayang nagdudulot ng kaligtasan, Yun yung tanong. paano nito binabago ang pagtingin mo hindi lang sa iyong sariling pananampalataya kundi pati na rin sa paraan ng pakikitungo mo sa bawat taong nakakasalamuha mo araw-araw?